Ang karugtong ng nakaraan, habang lulang ng kotse ang tatlo, panay ang ikot ni Sion, sa kotse na tila ba isa itong ignorante na baguhan na sumakay sa magarang sasakyan. Team leader, bahagyang tumigil ito sa pagsasalita, tumingin ito sa ating bida, ang ibig kong sabihin ay director pala. Kapag ginalaw ko ang button na ito, gumagalaw din ba ang side mirror? Oo, pinapahirapan mo ang pagmamaneho ko, e-adjust mo ng maayos please. Tinapunan ni Han Jing-won sa rearview mirror ang ating bida, bago muling nagsalita. Ngunit sinasabi mo na ikaw ang bahagyang dudurog sa pagkalahatang pagpupulong. Ayos ka lang ba sa kinahinatnang ng lahat? Paluluhuran ko sila sa ilalim ng aking mga paa, ngunit bago yon. Kailangan nating hanapin ang fucking na daga sa General Assembly, habang nakapatong ang kamay sa bibig nito. Agad lumingon naman si Sion, isang fucking na daga, sa General Assembly, sino kaya yon? Sino sa tingin mo ang naiisip mo, sir? Masyadong maingay ang funeral hall na yun, at sinabi nila na may nasaksak. Ipinaalam ng director sa pangkahalatang pagpupulong ang obituaryo ng libing, wala naman masama, pero ang lahat ng nangyari ay sa loob ng taesan, at wala itong kinalaman sa libing. God, tama ka nga, wow, nagkaroon ako ng goosebumps. Paanong hindi ko yun napansin, kung ganun, may taong nakalusot, sa General Assembly, na alam kung ano ang nangyari. Ikinuyom nito ang palad sa manibela, napagpasyahan ko na, iwasan dumalo sa pangkahalatang pagpupulong hanggang sa makita natin ang daga. Paano natin ito gagawin? Sa tingin mo ba, mas mainam, kung tayo ang maghahanap nito? Pausukin na lang natin ang lungga, para lumabas ang daga. At gagapang sila sa kanilang sarili, at yun ang nasa isipan ng ating bida, habang binasag ni Ryu Tae-hyung, ang salaming ng bintana ng kotseng sinasakyang ng ating bida. Bahagyang itinapat ni Ryu Tae-hyung, ang mukha sa mukha ng ating bida ng nakangisi. Hoy, Baek Do-kyung, lumabas ka nga dito, ayaw mo. O, dapat ko bang gawin ito para sa iyo dahil ang iyong katawan ay naninigas? Hindi pa rin kumibo ang ating bida, tinignan niya ito na tila kausap ang kanyang sarili. Habang pinag-aralan ang mga kilos nito, nakaakibat nito ang tinitimping galit, Ryu Tae-hyung, ang isang boss na nagkaroon ng pinaka-problema sa taesan, bukod doon, ay napaka-bastos niyan tao. Siya ba kaya ang daga? Hoy, binuksan mo ang pinto at binasag mo ang bintana, ang mahal ng kotseng ito alam mo ba? Ikaw ang aso na kumain ng walang chopsticks, hindi na ako magtataka kung wala kang manners di ba? Ikaw yun duwag, kanina, anong sinabi mo sa akin? Agad na bumaba si Sion, at hinarap si Ryu Tae-hyung, anong problema, narinig mo naman di ba? Alam mo ba, first time, kung sumakay sa ganyan sasakyan at good mood ako ngayon. Ang fucker na ito ay nakakainis, gusto ko ang iyong katapangan, bakit hindi ka tumigil sa pagtatrabaho sa kanya? Sa halip ay magtrabaho ka sa akin. Tapos ano, ako ba ang magiging boss mo? Kalimutan mo na nga lang, at hayaan na ipaayos mo ito sa car center. Agad umigkas ang kamao ni Ryu, ngunit agad itong nailaygan ni Sion, at sinalo ng kanyang kamao ang kamao ni Ryu, na tinutulak nitong pabalik kay Ryu, tignan mo nga itong kamao mo, gangster ka ba o ano? Oo, at hinarangan mo ito, at hoy, nagustuhan talaga kita duwag. Maya-maya ay may mga dumating na sasakyan, bahagyang sinulyapan nito ni Ryu, habang si Sion ay tila walang pakialam, na hinaipan pa ang parte ng kamay na hinawakan ni Ryu, hinarap ni Ryu. Ang dumating, ngayon ano ang mayroon tayo dito, may kawili-wili bang nangyayari doon? Si Lee Sung-min ba ito? Sir, please ihinto natin ito dito, Yilhak Capital CEO? Lee Sung-min, owner of Gudo, Nine Knives, Kung sinabi ng aming master na si Sung-min na huminto, ay titigil ako, yes. Anyway, nagustuhan mo ba yung binigay ko sa'yo kanina? Narito ka para makita ko pagkatapos ng lahat, sabay dirty finger nito ng nakangiti. Magkakaroon tayo ng party pagkatapos ng General Assembly, gusto mo bang sumama Sung-min? Magagawa ba yan ng mga taga-Yilhak? Hahaha. Anong ibig mong sabihin? Ryu Tae-hyun, ang dami mong kakayahan. Sabay tapik ng isang lalaki sa balikat ni Ryu. Parang kahapon lang umiyak ka sa hiwa mo sa tiyan, lumaki ka na ng husto. Ryu Tae-hyun, sinulyapan naman ito ni Ryu. Choi Chun-ho mula sa Gudo, ano ang nagdala sa iyo dito, matandang asno? Hey, sino yun matandang yun? Parang nakita ko siyang nagbibida sa isang drama.
Isa siyang elite ng Gudo, at nakakagulat na nandito siya. Anong, Gudo? Sinabi nito na ang prestihiyo ng Yellowhack ay bumaksak na ngayon. Ngunit sa nakaraan henerasyong ito ay isang nangungunang organisasyon sa Seoul, at ang mga gumawa nito ay walang iba kundi ang siyam na piling tao ng Yellowhack. At iyan ay ang Gudo. Ngayon ay nakita ko na, ang mga gangster ay napakahusay na magkwento. Well, hula ko, hindi ito kasinungalingan lang, sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mukha. Mabilis na bumaba ng sasakyan ang mga gangster. Gudo, ba ang sinabi mo? Taga-Gudo si Choi Chan-ho? Sigurado ka bang siya ang matandang yon? Ang mga kabataan ngayon ay tila walang gulugod. Yellowhack Capital, Executive Director Choi Chen-ho, the second generation of the Gudo's representative. Damn you Yellowhack, lalabas ka ba ng ganito? Si Tae-san ang biktima ko, walang dahilan para sumuko si Yellowhack. Bulong sa isipan ni Ryu, agad lumabas mula sa sasakyan si Han Jingwon. Matagal na rin Sunday nim, wow, Jingwon kailan ka pa lumaki ng ganito? Agad nagyakapan ang dalawang lalaki, na ikinagulat naman ni Ryu, na tila nagtatanong na magkakilala pala ang dalawa, ako mismo ang dapat lumapit at bumati sa'yo. Ngunit sa kasamaan palad ay nagkita tayo sa ganitong paraan, sir, iimbitahan po sana namin si Tae-san, bilang bisita. Okay ka lang ba dyan? Gawin mo kung ano ang gusto mo. Hoy, iusod mo ang fuck mong sasakyan, inis na sigaw ni Ryu. Na natawa naman si Sayon, stupid, sinabihan niya ang sarili niyang sasakyan. Lumapit si Lee Sung-min, sa sasakyan ng ating bida. CEO, Beck, dun tayo sa kotse ko, mahangin ang sasakyan na ito. Lee Sung-min, ano ba ang pinaplano mo, mula sa isipan ng ating bida? Bumaba rin ito, wow. Ito ay medyo nakakatakot, na ayos na ba ang lahat? Haha, well, dito tayo, sabay senyas ng kamay nito patungo sa kotse. Nadaanan nito si Han Jingwon at Choi Chen-ho, kayong dalawa, mauna na kayo, magkakaroon kami ng kaunti, kwentuhan sa mga lumang araw ng aking kaibigan dito. Ngunit sasama ako kay Director, ayos lang, sabay senyas ng kamay ng ating bida. Pwede kang sumama sa kanya. Kasama ko naman si Sheehan, masyadong maliit ang kotse na yun, masyadong crowded. Napatingin si Sheehan, sa kanyang katawan, ganun na ba ako kataba? Na pinaliit nito ang tiyan at hindi huminga, maya-maya palula na ito ng sasakyan. Aalis na ba talaga ang Tae-san sa General Assembly? Aalis na o pwede rin sinisipa, na aasar lang ako, dahil sa kadaldalan mo tungkol sa qualifications o kahit ano pa yon. Kung aalis ka ng ganyan magkakaroon ng matinding pagsusuri sa ibang organisasyon, tama? Sino ang nakakaalam kung kailan ito muling sisirain ngayon? Dapat tinanong ko sa kanya ang gastos sa pagpapaayos, ano ba ang gusto mong sabihin Lee Sung-min? Bulong nito sa kanyang isipan. Ito ay isang pangkalahatan pagpupulong, kundi mga pagsusuri at kompetisyon sa pagitan ng organisasyon, kaya kailangan mo ng kapangyarihan para mabuhay. Ano ba talaga ang intensyon mo CEO Lee? Inihinto nito ang sasakyan sa gitna ng kadiliman sa gitna ng kalsada, mailap ang mata, ni Lee Sung-min, bago muli nagsalita, CEO Do-kyung, kailangan ko pa ng kapangyarihan ngayon, tinignan ito ng ating bida, matapos ay naging mapanuri ang mata nito, sumulyap ito sa kabilang bahagi, samantala. Si Tae-hyung, ang brat na yun, ang kanyang suntok ay malamig pa sa tahol ng aso. Sabay suri nito sa binasag na bintana ni Ryu, Tae-hyung. Jingwon, kailan ka sasali sa Yellowhack? Tila hindi nagustuhan ni Jingwon ang takbo ng usapan. Tinatapos ko na ang usapan nito, nagtatrabaho na ako sa Tae-san. Wala ka bang nakaraan ni Gudo? May pwesto pa kami para sa'yo. Ang Tae-san ang aking organisasyon, tsaka, may mga kailangan pa akong gawin dito. Jingwon, wala ka nang gagawin, babaksak si Tae-san ngayon, tapos na ang lahat. Agad na bigla si Jingwon, samantala, sumulyap ang ating bida sa bintana ng kotse, sumulpot doon ang isang grupo. Magandang gabi, CEO Baek Do-kyung, simula ngayon, ikaw ay maglilingkod ka na sa amin. Gudo, CEO Lee, medyo nasa kataasan lugar tayo, di ba? Ito ang pinakamahusay na magagawa natin. Agad tinakpan ng ating bida ang kanyang mukha, matapos ay tumingin ito kay Mr. Lee, ikaw ba yon, ang lintik na daga? Matapos ay tumingin sa harapan sa rearview mirror, at tinawag si Sheehan. Bakit po, sir, hawakan mo si Lee Sung-min.
Opo, sir, mag-iingat po kayo. Agad na palingon ang driver ni Lee Sung-min. Ano, bastos kang bastard ka, agad sinapak ito ni Sheehan. At agad nakatulog ng dilat na napasubsob sa manibela ng sasakyan. Isang kababata na tila tumahol na dapat ay, zipper ang bibig nito. Sabi ni Sheehan, muling nagsalita ang ating bida. Na nakipagtapatan nito ng titigan sa kaharap nito. Sheehan, sapat na ba ang 1 minuto? Samantala, si Ryu Tae-hyung, habang nasa sariling kotse, tila ninamnam nito ang sigarilyo pataas, na tila ba inis na inis ito dahil sa pagtataboy ni Lee Sung-min, kanina. Lee Sung-min, lintik ka, ang lakas ng loob mo, dinala mo pa ang gudo dito. Naputol ang kanyang tinitimping galit nang biglang nagsalita ang bodyguard nito. Mahusay ba ang gudo, sir? Marami na tayong tao ngayon, magagamit nating pagkakataon nito para maalis sila. Hoy, sa tingin mo magaling ka ba? Po, pakiulit po, sir. Tinanong kita, kung magaling ka bang makipag-away, sabay hampas nito sa batok ng tauhan. At tila walang pakialam na nagpatuloy ito sa pagsasalita. Potsa, panay dakdak mo, wala ka naman alam, shit ka. Sa tingin mo paano isinama ni Ilhak ang Seoul sa nakaraan ha? Paano nila napanatili ang kanilang posisyon sa pangkalahatan pagpupulong, tanga ka? Sabay piga ng isang kamay sa mukha ng lalaki, na agad dumaing sa sakit, na naramdaman sa pagkakapiga ng mukha nito, na tila ba nagpiga ng kalamansi. At sinabihan na kami noon pa, na mayroon siyam na espada sa Ilhak. At nakita ko ito, sa sarili kong mga mata, at 3 tao lang na galing gudo ang makakasira sa Gangbok area. Meron sila siyam, hindi, 6 na lang sila ngayon. Gayunpaman, kahit 3 lang sila, ay sapat pa rin sila para ibaba ang sinuman. Samantala, habang patuloy sa pagsasalita si Ryu Tae-hyung, patuloy na nakikipaglaban ang ating bida, at ngayon sabihin mo, anong klaseng kabaliwan, ang lalaban kay gudo, sabay igkas ng kamao ng ating bida sa kalbo, agad tinamaan ito sa mukha. Ngunit kung sino man, ang makakapagpababa kay gudo, sumunod ay ang isang kamay naman ang umigkas, at agad naman bumaksak ito, pagkatapos siya ay magiging pinakamalakas sa panahon ng Seoul. Samantala, bago pumunta si Lee Sung-min sa lugar, kung saan hinarang ni Ryu Tae-hyung, ang ating bida, sinasabi ko ito dahil sa kabaitan ko, ang kasalukuyang Taesan ay hindi na katulad ng dati, tila ito ay isang bundok lamang sa likod ng kapitbahay, at dahil sa project ng nakatataas, nawalang ng kapatid si Baek Do-kyung, ibig sabihin, na-stuck si Taesan doon at magiging madaling biktima ng iba, kaya nga, sinasabi ko sa tamang oras, na parang maunang humakbang sa Ilhak Capital CEO, Lee Sung-min, Jongno. Gu-based, cult boss, owner of Gudo, the Nine Swords. Ngunit wala akong magandang dahilan, o puwersa na lumaban sa isang digmaan ngayon. Sung-min, kung patuloy kang umaarteng mahina, mawawala lahat ng meron ka. Basta ang alam ko masyadong mabait ang young master namin. At si Ilhak, naging ganito dahil sa kabaitan yon, kung ganito ang dating CEO, magagalit siya. At nabalitaan ko rin na takot ang General Assembly kay Gudo. Kaya bakit hindi mo ginagamit ang espadang iyon? Taos puso akong na gustong tumulong sa'yo, at ang Ilhak, ay madaling lalamunin si Taesan. At agad tumayo si Lee Sung-min, at muling nagsalita. Sisirain nating si Taesan, syempre sa tamang panahon. At ang tungkol naman sa proyektong yun, sabay nating gawin. Sumulyap ang lalaking mataba, ng matagal, bago muling nagsalita. Ayan ngayon ang ating young master, ay nagpaplano na ng maaga. Ito ay sinadya bilang isang papuri, huwag mong isipin ito ay mali. Ito ay tinatawag na one sink, sa tingin mo ba kaya mong maging isa si Ilhak? Sa kasalukuyan, matagal na rin, siguradong nakuha mo ang espiritu. Sabay igkas ng kamao ng ating bida, sumunod na umigkas ay ang kaliwang kamao, hanggang sa bumaksak sa lupa ang lalaking kalbo ng nakangisi. Akala mo ba, kaya mo akong patayin o hawakan man lang si Taesan? Makinig sa mga nagmamagaling na punk, maging ang inyong ego na sumusunod sa mga utos. Nagkakamali kayong lahat, ako ang papatay sa inyong lahat, ito na ang wakas para kay Ilhak. At agad kumilos si Lee Sung-min, para bumaba ng sasakyan, ngunit naharangan ni Sheehan ng isang kutsilyo.
Matapos ay inikot-ikot nito ang maliit na kutsilyo sa kamay na tila sanay na sanay itong gawin. Hindi mo ba narinig ang utos ng aking boss, na dito ka lang sa tabi ko? Gigil na tinignan nito ni Lee Sung-min, nang makabango naman ang lalaking kalbo, na tila hindi man lang nasaktan sa suntok ng ating bida, na parang walang nangyari na inayos nito ang salamin sa mata. Aw, ang batang CEO Beck, magaling ang pagkakasuntok mo. Ngunit, kung mas matanda ka ng 10 taon, baka namatay na ako. Hyunim, akala ko ay inaamoy mo siya. Wow, ang tagal na simula nung nakita kitang natamaan. Natatawang pang-aasar ng mga kasama nito, na tila ikinapikon ng lalaki. Mukhang napreskuhan ka, hoy, tatayo ka na lang ba dito, tapos papanuurin mo ako na tamaan? Mabilis na kumilos ang isa nito kasama, tumalon nito at sumugod. Siyempre hindi, sabay tira ng kamao nito, na agad nasalag ng ating bida, na inupakan naman ito ng pula ang buhok, ngunit nakailag muli ito, nahawakan nito ang kwelyo ng damit ng ating bida, na agad nahila ito at naibaksak sa lupa. Ang Yilhak ay may gudo pa, CEO, Beck, Yilhak Capital Gudo, 9 Swords, Choi Guangpal the 7th Swords, bumaksak ang ating bida sa lupa, ngunit nakadilat ang isang mata. Anong sabi mo ang Yilhak, ay magwawakas ngayon, sabay sipa nito sa ating bida, Yilhak Capital Gudo, 9 Swords, Lee Qiuchang. The 9th Swords, mabilis na pinag-cross ng ating bida ang kanyang kamay, para salaging ang mga atake nito. Agad naman sumuntok ang isa, Yilhak Capital Gudo, 9 Swords, Jiang Deokbei, the 8th Swords, natamaan na napaatras ang ating bida, mabilis pinag-aralan ng ating bida, ang mga kilos nito, ang bawat isa sa kanila ay malakas, at perpekto ang kanilang teamwork, nang pasugad muli ang ating bida ay agad na hawakan nito ang kanyang balikat, at agad inupakan muli ang ating bida na agad na nakailag. Kaya kailangan kong sirain ang daloy na yun, at ibaba ang mga ito ng paisa-isa. Sabay bigwas, ng ubod ng lakas sa lalaking kalbo, babaksak na sana ito sa lupa nang sinalo ito mula sa likod ng kanyang kasama. Kahit na mas matanda ka, magpapatalo ka ba talaga sa kanya? Sinabi sa ating ni Young Master, mahilo-hilo ang lalaki na tila hindi maibalik ang tamang wisyo. Kailangan nating ibaksak ang bundok na ito, at tila pike na sigaw ng lalaki, pag-igkas ng kamao nito ay nahawakan ang pulso ng ating bida. Ngunit ang damit ang kanyang nahila, wag nating siya bitawan. Agad hinawakan ng kalaban ang ulo ng ating bida. Ilal's Capital, Gudo 9 Swords, Lee Sanmong, the 6th Swords. Hinawakan ng dalawang kamay ang ulo nito, para hindi ito agad makakilos. Sabay suntok, ng uppercut ng lalaking kalbo. Ilal's Capital Gudo, the 9 Swords, Doko Yeonggil, the 4th Sword. Nakita ni Xian ang nangyari, nabigla ito, ano ang ginagawa ng mga lintik na yon? Napalingon din si Lee Sung-min, sila ay mga espada ni Yilhak. Sila ay mga gudo, sabi ng lahat, na wala na ang matandang Yilhak, na ang kanilang mga araw ng kaluwalhatian ay nasa likuran nila. Ngunit mayroon silang isang redeeming factor, samantala, sa lugar kung saan naiwan si Han Jinwon, agad bumaksak sa ibabaw ng sasakyan si Han Jingwon, manatili ka, Jingwon, habang inaayos nito ang cufflinks ng damit, isinaalang-alang ang lenient ng ating nakaraan. Ngunit huwag mong ipilit ang iyong kapalaran, ang Yilhak ang mayroon pang gudo sa tabi nila, bulong sa isipang ni Han Jingwon. Habang nasa ibabaw ng sasakyan at hindi makagalaw, dulot sa pagkakahagis nito ng lalaki sa kanya, samantala, sa lugar ng ating bida na tila isang pier, agad bumaba ng kotse si Xian, para silipin ang ating bida. Sa tingin mo ba kakampihan kayo ni Gudo? Ang mga ajushi na ito ay talagang may kakaiba. Mr. Sung-min, huwag mong subukan kung anuman plano mo at manatili ka lang dyan, at kahit lumabas ka at tumulong, walang magbabago. Tutulong? Ako? Sino ang tutulungan ko? Malinis na yan, sabay senyas ng kamay nito. Ikaw? Hindi ninyo alam kung sino ang ginugulo ninyo, Lee Sung-min. Kung hindi ako lalabas, ang mga geezer na yun ay mamamatay. Agad umikot ang ating bida at bigla inupakan, hindi nito napaghandaan ang isa, kaya nabigla pa siya nang sinikmuraan siya nito. Fucking unti-unti nang babaksak si Tae-san, agad sumugod pa ang dalawa. Shit, tapusin na natin ito, bigla tumakbo si Xian para tulungan ang ating bida. Nang makabuelo ay umikot ito,
at sinipa ang isa, nabigla ang isang lalaki at napatingin ito. Dapat ba nating siyang barilin? Napabuga ng hangin si Sheehan, nang may maramdaman itong bahagyang kirot na dulot ng tama ng baril sa kanya kailan lang. Hindi ko pa dapat pinipilit ang sarili ko, ang swerte mo geezer na ako ang kaharap mo. Nang dadapo na ang kamao ng hangal sa mukha ng ating bida. Mabilis sinalag ito at sa bawat suntok nito, ay sinabayan ng ating bida ang kilos ng kamao nito, at hindi na ito makatama pa. Napatingin naman ang dalawang hangal na si Doko at si Choi Guangpal. Bahagyang napahinto ang lalaki, hawak na nito ang mga daliri. Na-dislocate na ang kasukasuan ko, hindi man lang siya natitinag, sa maikling sandali. At napabulong sa isipan nito, maya-maya pa ay napasigaw si Doko. Hoy, teka sandali, hindi na ito naawat ng tumalon ng lalaki at pabaksak nito sisipain ang ating bida, na tila ang galit na kinikimkim ay naipon na. Guangpal, sigaw ni Doko, ang ating bida ay tila inaasahan ang atake na yun at nakahanda na ito. At habang pabalusok ang atake na yun, ay pumasok sa kanyang alaala nang baguhan siya sa militar. Nung panahon na kasama pa niya, si Chief Jiang, nung panahon hindi pa ito nagtatridor, Bekhiso, brat ka, talaga, dapat kang maging masaya, na maging mas malakas at mas malaki kaysa sa akin, pero wala kang sense, kahit sa away o pakikisalamuha. At kung madapa ka lang nung medyo masakit, lalala ka lang bastard, pero minsan may mga tao na puno ng kapangyarihan, at mahusay na pag-iisip, kaya hindi sila madaling mahulog. Kapag kaharap ang mga ganyang klase ng tao, i-dislocate lang ang binti o braso, para hindi nila magamit. Gaano man kalakas ang kanilang kaisipan, ay hindi makakasunod ang kanilang katawan. Masakit na instructor, 1 taon ka ba talaga? Hindi na natin ito gagawin ng 1 beses pa, Bekhiso. Inuulit ko, naputol ang kanyang alaala, nang humiyaw sa di kalayuan si Guangpal, dahil sa nabali nitong daliri, na napahiga ito. Bek Dokyong, anong klaseng halimaw ka? Galit na gigil ni Doko. Bek, bigkas na tawag. Mula sa kotse ni Lee Sung-min, maya-maya ay natigilan ito. Ngunit, teka nga, pumasok sa isipan nito ang huling pag-uusap nila ng lalaki nung sila ay nangisda. Paalis na siya nang tinanong ito ng lalaki, kamusta na si Bek Dokyong? Anong ibig mong sabihin? Ang kapatid niya ay dating tinatawag na isang hitman, si Bek Dokyong iba rin sa ibang gangster. Para siyang Pim, Pam, Pao, Oho, malapit sobrang lapit na doon. Natatawang sabi ng lalaki na tila humuhuni pa, habang hawak ang pamingwit. Ah, ano ba yun pangalan ng kapatid niya ulit? Bahagyang natigilan ang lalaki. Samantala, nabali na ang daliri ni Doko, Bek Dokyong, tawag nito. Maya-maya pa ay muling umigkas ang kamao ng ating bida, imposible ito, sabi ni Doko, at bago pa sumapit ang kamao nito sa mukha ni Doko, tigil, sapat na yun, awat ni Lee Sung-min, nilingon ito ng ating bida, at sinamaan ng tingin, young master, tinapik nito sa balikat ang ating bida, ayusin nating ito, mag-usap tayo, ikaw at ako, Bekhiso.